Yo guys, check kamusta mga idol? So ayan mag-update tayo ngayong Sunday night mga lodi, no? Grabe, malupit mga news natin ngayon mga idol. At syempre alam nyo na, bago ang lahat mga lods, palike muna ng ating video. Like and subscribe mga idol, no? So like lang tayo mga lods, napaka-importante niyan. Okay, pag di kayo nag-like, tapong ko to. Mag-like na kayo ha. Okay? So let's go mga idol. So, bago ang lahat mga lods, bago tayo mag-crypto news, check muna natin yung mga nangyayari no sa government. Sa government at syempre sa mga post ni Daddy Trump, mga lodi, no? Grabe pala hindi lang pala sa Pilipinas ang malamig mga idol, no? Hindi lang sa Pilipinas binuksan yung aircon. Binuksan din pala yung aircon sa US. Sa bagay, malamig na dun eh. Sabi dito, record cold wave expected to hit 40 states. Rarely seen anything like it before, sabi ni Donald Trump. No? Could the environmental insurrectionist please explain? Explain nyo naman. Whatever happened to global warming? Oh, sabi dito ni Daddy. Kaya sabi niya rito mga idol, I have just approved emergency declaration for Tennessee, Georgia, North Carolina, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana, and West Virginia. We are working closely with FEMA, governors, and state emergency management teams to ensure the safety of everybody. Stay safe and stay warm, sabi niya mga lodi. Pero 10 state ata, no? Approve an emergency declaration, mga lodi, no? So medyo sobrang lamig din sa kanila. Sabi dito, may nagtanong, what is emergency declaration? An emergency declaration is a formal statement. Ayun, sorry, may ano. May emergency timplang kape. An emergency declaration is a formal statement by the US President often under the Stanford Act that unlocks federal aid like funding resources and FEMA supports for state-facing disasters such as storm or floods. Governors request it when local resources are overwhelmed. In this case, it relates to the ongoing winter storm affecting multiple states, mga lodi. Grabe, taglamig ngayon, no? Meron ako nakita kanina eh. Ano ba yun? Google Map. May nag-leak sa Google Map mga idol eh. Dito sa latest natin. Nawala kasi kanina, na-refresh ko eh. Ayun, dapat pala hinahanap ko muna eh. Leak. Wala. Wala. Ito. Ayan o. Sabi dito mga idol, in Google Maps, an error occurred and mysterious mountains appeared in the middle of the sea. And no one knows about these mountains. The error was modified, but some users took a picture of the screen and the clips went viral. Oh, ayun daw yun mga idol ha. Oh, ayan oh. Kumbaga ito yung Google Map, 'di ba? Tas parang merong merong isang map na biglang lumabas. Tapos ang makulit niyan mga idol, puro siya ice. Puro yelo. Oh. Ayan oh. Ano siya? Ito sinasabi nila kasi nga sobrang lamig, 'di ba? Sobrang lamig tapos grabe yung talagang parang storm cold Steve Austin. Sorry. So, ito daw yung nagligtas puro yelo. Ayan, hindi ko pa parang biglaan ko lang nakita to eh. Mga idol eh, yung leak na yan eh. Ayan oh. Oh, knowing information about these mountains, ginaya lang eh. Oh. So, ayun, grabe. Ano yan, trending yan, yung leak na yan. So, ayan. So, balik tayo kay Daddy. Mga Lods, nako, kilala nyo ba to si Jeff Daniels? Isa to sa dalawang bida sa Dumb and Dumber, mga idol. Ito yung partner ni Jim Carrey.
At hindi niya gusto si Daddy. Nakalagay dito, we are supposed to elect our best, not our worst. He embodies, no, tinutukoy niya si Trump. He embodies everything that is wrong, not only in America but in humanity as a whole. Sabi niya, no? So, pero dito, mga idol, nag-aalala naman si Daddy Trump sa ano, 'di ba? Sa mga kaya nga naglagay siya ng state of emergency, tama ba? State of emergency. Yung kanyang ginawa. O, ayan. Emergency declaration pala, sorry. Ayan. O, 'di ba? Pero syempre, hindi mo naman mapiplease lahat ng tao. 'Di ba? Sino kaya siya sa Dumb and Dumber? Hindi idol ko 'yan, ha. Ilang beses din akong pinatawan yan sa palabas na yun, lalo na sa 1. Mas maganda, nagagandaan ako sa 1 kaysa sa 2 eh. Diba? Tapos eto, nako, balik tayo kay Boss Brian Armstrong, no? Ito kasi post niya to kanina lang, mga idol, alas 4, no? Sabi niya rito, Satoshi famously said, at ito ginagamit din to ng mga Ripple, mga XRP content creator na napapanood ko, lalo na dati. Lagi nilang sinasabi na, if you don't believe me or don't get it, I don't have time to try to convince you. Sorry. So ayun, no? So kaya maraming kumbaga yung ibang content creator sinasabi nila to, pero usually nag-aano na lang din, lagi rin naman nilang sinasabi, di ba? Kasi nakalagay dito, if you don't get it, parang bahala ka eh. Sino ba nagsabi sa kanina mo? Narinig ko kay Edo pa rin ako ata narinig yun eh. Na yung XRP, paliwanag mo lang na isang beses. Tapos kung ayaw niya, di huwag na, okay na yun. Yun lang. Yet, sabi niya, somehow, I do find myself trying to convince people at times. So, ayun nga, ganun din yung mga content creator eh. Crypto is disrupting the financial system, and it's getting more rare to find true skeptics out there. But a few holdouts do still exist. We should explain it as much as is necessary to make it happen. So parang sinasabi niya kasi, no, na explain natin mabuti. Lalong-lalo na kung ibabatas siya, kasi nga 'di ba, parang siya yung kumukontra sa 'di ba, sa Clarity Act, no? Pero sa tingin ko malapit na 'yan, mga idol. Konting lang 'yan. Konting kumbaga bako, no, bago maipasa. Nako, may malupit pala na mangyayari mamaya. So, dito muna tayo. Alam nyo medyo maraming bad news ngayon mga idol ngayong gabi. Parang, yung tinitingnan ko nga yung lineup ng news ko, parang iniisip ko, grabe yung mga news parang walang magandang news. Puro bad news mga idol. Ay, may trade pala ako. Wait lang, bago ko basahin ito Nakipakita ko ba yung trade ko? Ayan, meron tayong position dito. No, kanina, meron akong position kanina ng short. Ayan, no. Ayan, no. Negative. Ay, hindi, short pala. Short, nag-positive ako sa short. Meron ako dito eh. Kaya lang, nung nag-long ako, yun, tinamaan yung stop loss ko. Kasi ang stop loss ko lang sa long, nasa nasa 4 USDT lang yun eh. Kaya naging 6 yan kasi sa piece, no? Pero ngayon, nag-long ulit tayo ng pangalawang beses. No? Kasi nag-long ata ako nung nag-hop eh. Ito, di ba nag-short ako? Tapos tinignan ko yung hop niya, which is dito, bumaba dito. So, nag-position na ako dito, banda. Tapos, $4 lang. Tinamaan. Pag tama nga nag-position ulit ako ng long eh. So, hintayin natin. Grabe, nasabi ko sa inyo kanina, bababasag siya ng under 1.9 eh. 1.8 dapat tayo po position eh, di ba? So, tignan natin ngayon, nasa 1.8 yung stop loss natin na nagkakahalagang 14 USD, mga idol. So, hintayin natin yan, mga lods, no? Punta tayo na ulit, balik na tayo. Ito na! GameStop to sell its entire Bitcoin treasury.
Grabe naman yun, ibibenta daw ng GameStop. Mga loads, no? GameStop just transferred all 4,710 Bitcoin to Coinbase Prime, a platform typically used for institutional selling. Ginagamit daw yun pag magbebenta ng mga institution ng kanilang mga crypto. The firm bought the coins in May last year for $500.4 million at an average price of 107K per BTC. Eh, ibig sabihin, talo sila dyan pag binenta nila yan. Holdings peak at 590 million when Bitcoin hit its all-time high. With BTC now 89.8K, a sale would simply unrealized losses exceeding 81 million. No? Yun yung magiging talo nila. Ata. At its height, GameStop rank among the top 25 largest Bitcoin holders globally. No? So, grabe. Ang laki ng talo nila kung ibibenta nila. Pero, usually kasi, pag nililipat yung mga assets sa Bitcoin, sa Coinbase Prime, ang pinakapakay mo nun, magbenta. So sa tingin nyo ba ibebenta yan ng GameStop? Nako, pag binenta nila yan, baka di naman natin sure kung ang tawag dito kung bababa yung market. O, di ba? Bad news to. So ito pa. Potentially a US shutdown is coming. Polymarket, no? Sabi ng Polymarket, the US government is projected to shut down later this month as political tension rise, with Polymarket currently placing the odds at 78%. At the same time, markets are digesting the possibility of 100% tariffs on Canadian imports. Talk of the US acquiring Greenland. So, ang daming issue ngayon, Canada, Greenland, China, Iran. Nako, medyo busy ngayon si Daddy. So, magkakaroon daw ng government shutdown. Nako, patay tayo dyan. Natingin ko hindi makakatulong yun, mga idol, no? Eto kasing post ni George kanina to. So ngayon, confirm na ata. Hindi, tumaas lang yung porsyento. 78% kasi sa kanina. Ngayon, Polymarket is pricing an 85% na chance of another US government shutdown by January 31. 84%. And if you forgot that shutdown really does, look at 2025. 43-day shutdown. No? 2.8% GDP hit. 34 billion dollars gone. 670,000 Fed workers sent home. Grabe, oh. Ganun kalupit yun. That is not politics, that is real damage. Pag nag-shutdown, usually daw damage talaga ang nararamdaman ng gobyerno dyan. Now, here is why the odds are skyrocketing. Kung bakit daw lumilipad yung porsyento na mag-shutdown. Kasi 85% na, ang bilis eh. Parang kanina, di ba, 78 lang, tas ngayon 85 na. So, ang bilis tumaas. After the Minneapolis Border Patrol shooting, Democrats are starting to weaponize it into blocking the DHS bill on the Senate floor. Kaya i-shutdown nila. That one statement explains a lot because DHS funding is the fuse. If DHS stalls, you get a partial shutdown clock ticking into the deadline. And the shutdown is not just people staying home. Paychecks get delayed. Ito yung pwede mga mangyari, no? Contracts get delayed. Clarity Act gets delayed. Hindi, wala din nakalagay. Approval gets delayed, oh. Yung approval na yan, delayed din yan. Data gets delayed, oh. Ayan na, mga lodi. Maraming madi-delayed, mga idol, no? Wag lang yung, buwanan. Nako, mahirap yun. The economy slows from pure uncertainty. Then the market reaction is always the same. Bonds move first, stock react later, crypto gets the violent move first. O, ayan na, tarang yan. Tatamaan tayo dyan, mga idol. Almost no one is paying attention right now. Markets are not pricing it, but they will. I've studied macro for 10 years, sabi niya. And I called almost every major market top, including the October 10. Tignan niyo yung sa chart niya, pwede raw mangyari yung mga idol. Oh. Kita niyo yan? Pag nag-shutdown tayo sa January daw, mag-short na kayo. Mag-short na kayo. Hindi, oy. Okay, basta-basta maniniwala sa mga ganitong post, ha. Pero sabi niya yan, kumbaga, kinonfirm niya lang na 85% na. Pero nakita niyo naman, at totoo naman yung sinabi niya na talagang madadamage yung
government kapag nagkaroon tayo ng shutdown, mga idol. At subok na yan, pax na yan, kumbaga eh. Isa na yung pax. At sabi dito halos confirm na. Sa Poly Market mali nyo naman di mangyari. Sa bihirang pangyayari, hindi tumama yung Poly Market. Kasi usually, laging tama yung Poly Market Di ba? Eto pa. Naku, dami naman nating negative news, mga idol. No? Ang dami naman. Eto pa. There's now 99% chance ulit that the Fed does not cut rates in January. Mga idol, no? Kasi meron tayong cut rate ng 29. Naku, magkasunod pala to. Imagine magpo-post dito, mga loads, no? Tapos magsha-shutdown. Boom! Talagang baba ng dugo. Mga idol. Baba ng dugo, mga idol. Paano naman kung baliktad, no? Ang nangyari, hindi nag-post, nag-cut. Tapos hindi nag-shutdown. Nako, nung pwede. Kaya lang, yun? Napakaliit lang ng porsyento na mangyari yun, mga idol. No? Nakakatakot yung mangyayari ngayong week, mga lodi, Pero sa tingin nyo, medyo nakakatakot, no? Kasi 99% na to. 1% na lang yung chance na magkakat siya. Ano ba naman yun? Grabe. So ito. Ito mga lods, good news ba to? Ano bang sabi dito? Tingnan nga natin. Breaking, White House surpasses markets, America capital crypto. Parang sinabi ng White House mismo, mga lodi, no, na sila kung ang capital ng Pilipinas ay Maynila, ang capital daw ng crypto is America. I'm also working to ensure America remains the crypto capital of the world. Congress is working very hard on crypto market structure. Congress is working very hard on crypto market structure legislation, mga lodi, na sobrang tagal, which I hope to sign very soon, unlocking new pathways for Americans to reach financial freedom. Sana nga, mga idol, no, kung kiniklaim nyo na kayo ang crypto capital of the world, dapat malinaw, maganda ang batas nyo pagdating sa crypto. Nauna na yung mga ibang bansa, mga idol, sila okay na. Kayo pala, hindi pala kasama yung Pilipinas. Hindi pa, mga idol, no? Naku naman, sana naman umayos na yan, mga lodi. Eto pa, mga lodi, si Penguin. Nabaltaan nyo to, mga lodi? Yung Penguin, humataw, mga idol, mga lods, kasi merong post na, ito yung post ni Trump. Nakasama niya yung, yung Penguin. Nakita nyo ba yun, mga idol? Ba't yun to? Ayan, ito pala. Current Penguin trend. Ayan, coin is exploding on the Solana network, reaching a market cap of 90 million after the White House account posted a picture of a penguin walking with Trump. After the coin was dead and abandoned by the developers, it exploded and was taken over by the community following the tweet. No, so imagine mga idol, iniwan na to ng developers. Di ba? Tapos nag-pump. Dahil nag-pump, nabuhayan. Alam niyo ba kung gaano kalaki yung pinump niyan, mga idol? 2,000% sa loob ng 7 days. Ito yan sa 7 days. Tignan niyo yung presyo niya, 0.03 pesos. 3.03 pesos. Tapos ngayon, sa loob ng isang linggo, pumalo siya ng 7.62 pesos. Grabe, 2,100% sa loob ng 7 days. Dahil dyan, mga idol, nabuhay yung community ng Penguin at sila na yung nag-take over, no, sa coins na to. At nung kanina nag-browse ako, nakita ko na nag-aano sila nung airdrop. Bahala kayo dyan, ito mga lodi. Hindi ko sinasabing sablay tong coins na to kasi nag-pump syempre marami na nabubuhayin dyan. Pero para sa akin to, sa akin negative na yung ganito. Wala nang developers yan, mga idol,
Kumbaga, naging meme coins na lang yan or something. O talagang community, driven by the community. Pero kung hahayaan mong community yung mag-ano dyan, mag-take over dyan, walang namumuno, walang developers, medyo ano na yan, hindi natin alam Ako negative ako dito. Pero bahala kayo sa buhay nyo, gusto nyo banatan to, ako, labas na ako dito. Pero trending kasi to, kaya mini-news natin. At mag-ingat kayo kasi nag-aano sila, airdrop. Kung gusto nyo sumali, bahala kayo. Walang problema, mga idol. Pero sa inyo yan, ako nagpass na ako dito. Ito si Gios, nakita ko na naman si Papa G. Ito yung sa SLP tsaka sa ano natin, sa ba't lumilipad pala AXS tsaka RON. Yung alam niyo yung AXS, 'di ba? Meron silang BAXS, banded AXS. So ngayon, gagawin din nila yun sa RON. Gios, co-founder of Ronin Network and Axie Infinity, shares that they're working on B-RON. No, ayun yung banded RON, katulad ng sa AXS, mga idol, no? Na should be backed 1:1 by RON and designed to keep value circulating within the ecosystem lang. So, pwede mo silang i-trade dun lang mismo sa game, hindi siya lalabas. Mga Lodi, 1:1 yan sa RON, mga Lods, no? Ayun yung gagawin. Kung sa tingin nyo, goods yung nangyari sa AXS kasi ginawa, isa yun sa mga reason kung ba't lumipad yung AXS dahil ginawa nila ng banded AXS. So ngayon gagawa nila ng banded RON. Pero inano pa lang shinare pa lang ni Gihos na nag pa lang sila noon. Kumbaga niluluto pa lang nila yung ganong idea, mga Lodi. Exciting times ahead for the Ronin ecosystem. Di ba? Ayan Grabe. So excited ba kayo sa RON? Bahala kayo. Hindi pa ako naglalaro ngayon, mga Lods. Bahala ko sana maglaro kanina, kaya lang nilaro ko Tekken Hindi mo na ako nag-axie, mamaya lang siguro bago ako matulog. At ito yung sa tingin ko na good news na pwedeng mangyari ngayong katapusan ng buwan 'Di ba? Kasi puro negative yung mangyayari next month ngayong week end of January puro negative kasi magkakaroon tayo ng FOMC tapos inaasahan na magpo-post lang. Tapos inaasahan din na magkakaroon ng government shutdown. So ngayon, sana masagip nila, no? SEC and CFTC hold joint crypto regulation meeting on January 27. So Tuesday, no? SEC Chairman Paul Atkins and CFTC Chair Michael Selig will hold a joint public event on Tuesday, January 27, 10 a.m. Eastern Time to discuss harmonizing US crypto regulation. So ito na, mga idol, no? Sana madesisyonan na nila dito to at umusad na, no? Ang titled SEC CFTC Harmonization. US Financial Leadership in the Crypto Era. The meeting aims to clarify regulatory boundaries, reduce compliance friction, and position the US as the global home for crypto capital of the world. Crypto innovation pala. This marks the first coordinated push between the two agencies as Congress remains stalled on a comprehensive crypto market structure bill. Kumbaga, unang beses daw ito mangyayari, mga idol, no, na magsasama yung SEC at CFTC at mag-harmonize para i-push yung bill, mga Lods, at pag-usapan, no, na umusad na yung bill. So ito yung gusto ko sanang maging okay, mga Lodi, kahit ngayong January man lang, mga idol, no? Magkaroon tayo ng good news, mga idol, sana naman, di ba? Tinamaan yung stop loss ko? Ay, hindi pa. Positive pala, positive. Ayan. Grabe yan. Ayun yung inaabangan natin. Punta na tayo dito sa XRP, mga idol, no? XRP is waking up. Natulog na gumulong pababa The rally has officially begun. Sabi dito, no? The road to 21 hindi ako masyado nag-aanin sa mga presyo, no? First objective is clear, all-time high gets broken. So ito yung sinasabi nila. So ngayon nandito tayo sa 1.9. Ano ba ngayon? 1.9. So medyo mas mababa na tayo doon kasi
Ang nandun 1.95 eh. Ito 1.9007 na to eh. Oh. Oh. So, hintayin natin kung anong mangyayari. Pero ang in-expect nila ay katulad nung nangyari dito sa 2017, no? Na ganyan, tapos ipadangat, tapos ganoon, di ba? So, ayun yung in-expect nila, mga idol, no? Ito naman, according to Paul Baron, a potential collaboration between Ripple and Ondo Finance could be announced soon, introducing institutional yield products to the XRP ledger. Sana nga mga loads, no? Meron ako kaninang nakita eh. Dito pa ba 'yon? Wala na. Yung how to yield. Hindi ko ba na-play yun? Sayang wala sa history ko. Kung paano mag-staking, yield sa XRP. Sabali, hanapin ko na lang, mga loads. Ito, good news to mga loads, no? Kasi kung meron kayong hold na XRP, i-yield nyo na lang para kumikita. Yeah. Kaya lang, delegates din daw yan eh. Kasi kapag kaganyan, hawak din nila yung, para ka nasa crypto exchange, syempre, hawak din nila yung asset mo, di ba? Hindi mo siya hawak mismo. Kaya nga gusto kong i-explore ulit yung sinasabi nila. Actually, hindi ko pa talaga hindi ko pa sure eh. Na magkakaroon ng yielding o staking mismo sa cold wallet. Doon, wala ka sigurong takot doon, no? No, pero hindi pa. Wala pa naman kasi talaga akong balak mag-stake o mag-yield, kaya hindi ko masyadong inaano yung mga ganitong news. Pero goods to, no? Kasi ang alam ko, hindi lang sa Ondo, pati sa Player eh. Sa Player Network, alam nyo ba yun? So at least dumadami na, 'di ba, yung options mo. So ito, nako, tingnan nyo, nauna na talaga lahat Hong Kong's plan to issue stablecoin licenses in Q1 2026 marks a key step in building its digital asset ecosystem, with 36 firms having applied so far and strict regulation and on reserves, redemption and risk management in place. Ripple RLUSD stablecoin has gained traction across Asia, and it partnered with Fubon Bank for an EHKD pilot focusing on real estate tokenization and home equity lending on the XRP ledger, aiming to enhance efficiency and accessibility. While the initiative aligns with Hong Kong's goal to be a global digital asset hub, there are concerns from industry groups about potential compliance cost impacting institutional adoption. So ayan mga lodi, ito yung mga yan, isa pa to mga yan, di ba? So partners, mga idol, no. Hindi lang sa Hong Kong, pati dito. Institutional XRP adoption in Turkey is growing. Ripple and Garanti BBVA Crypto have extended their partnership. Turkey's large and loyal XRP investor base in celebrating this major milestone. Regional growth is accelerating, mga lodi. So, ayan na. Grabe, no? Sana matabunan ng adoption, no? Yung mga bad news natin, mga idol, no? Tayo dito. Is Trump a walking red flag? Alam nyo, merong pinost kasi, kaya lang kasi ayaw nyo ng mga riddle eh. Gusto nyo ba yung mga riddle? Merong pinost na na parang patunay na si Satoshi Nakamoto si David Schwartz, mga idol. Lang, hindi ko na inano kasi feeling ko hindi nyo magugustuhan eh. Kasi parang lang syempre riddle yun. So, parang hula-hula lang yung natin doon. Sabi ni CC, very few can beat the simple buy and hold, which is what I do. Ayan mga idol. Tayo, may hold tayo mga lods, no? Buy and hold din tayo. Pero ini-enjoy natin yung journey natin kasi nagtitrade tayo, mga lods, no? So may pandagdag tayo, may pang withdraw tayo, pang pang gastos, ganun lang, no? So trade, kumbaga mag-trade kayo na meron kayong risk management, mga idol, no? So ayan,
Punta na tayo sa ating mga comment. Grabe yung news natin. Ayan, kape tayo mga idol. Boss Jeb, ano ibig sabihin ng open source sa mga hardware wallet? Para sa ano ito? Bala ko pa naman mag-buy ng Ledgerflex. Thanks sa mga content mo, marami akong natutunan sa crypto. Sabi ni sino to? Roland ano yun yan? Puensalida. Si Roland Puensalida, no? Ano ang ibig sabihin ng open source hardware wallet? Tanong natin kay Grok para malaman natin, no? What is the meaning? Ay, ba't dito ko sinusulat? Bobo. Kay Grok nga eh. Ayan. What source means in hardware wallet. Explain to me in Tagalog. Para malaman natin lahat. Maintindihan natin. Dapat sa mga Senate hearing, yung mga yung binabasa nila, Tagalog na lang din sila. Tsaka para naiintindihan ng mga tao. No? Kapag sinabing open source, ang isang hardware wallet tulad ng Trezor o ilang model ng cold card, nangangahulugan ito na ang buong source code, ang mga coding o programa na gumagawa ng wallet ay bukas at libre para makita ng kahit sino. O, ayan. Pwede itong basahin, suriin, i-verify, i-copy, baguhin, at kahit i-rebuild ng ibang programmers o security expert sa buong mundo. Halimbawa, kung gusto mong malaman kung talagang ligtas ba ang wallet na to at walang nakatagong backdoor o pagnanakaw ng private key, pwede mong tignan mismo ang code nito o magtiwala sa libu-libong developers na nag-audit. Bakit mahalaga ito sa hardware wallet? Dahil ang hardware wallet ang pinaka-importante na pinoprotektahan ang iyong private keys, password ng pera mo sa crypto. Kung may lihim na code na nakatago sa loob o closed source, posibleng may nakawin na pera nang hindi mo alam. O ayun, di ba? Pag closed source, posibleng may nakawin nang hindi mo alam. May backdoor na ginawa ng manufacturer, may bug na hindi na discover ng iba. O, di ba? Kumbaga, mayroong bug. Hindi nila pinahanap sa mga white hacker. Kaya sa mundo ng crypto, mas pinagkakatiwalaan ng maraming tao ang open source hardware wallet kasi, ito na, maraming mata ang nakatingin sa code. Mas mabilis makita ang problema o bug. Hindi ka pwedeng lokohin ng company na gumawa nito ng madali. Pwede kang maging sigurado na ang sinasabi nilang secure ay totoo. Di ba? Halimbawa ng sikat na open source hardware wallet, Trezor. Halos lahat ng code nito, firmware or software ay open source. Cold card, very open. Kahit yung manufacturing process ay transparent. Bitbox 02, open source din sa maraming parte. O ayan, di ba? Alam mo na ngayon, idol, tandali, ba't wala yung Trezor dito? Ang Trezor ba ay open source? Oo, ayun pala, kala ko hindi. Open source din daw mga idol, no? O ayan. Okay na. Ibig sabihin, open siya. Pwede mo siyang tignan anytime. Malalaman mo kung may nangyayaring kabulastugan o wala. Diba? Hindi siya sikreto, kundi katulad ng closed source. Si ano yun? Si Roland yun Si Romeo, shoutout sa'yo. Si Tolitz, ayan. Lana Crypto, lipat ka na sa gold, sabi ni Idol. Pwede naman, di ko pa, alam niyo gusto ko nga rin mag-try sa gold. Ang napansin ko lang, sa gold, mga idol, ano siya, no?
Ay, ba't ito? Sorry, sorry. Mabagal lang yung galaw niya eh. Mga idol eh. Mahirap mag ano dito eh. Mahirap. Hindi katulad ng ano, volatile eh. Hindi katulad ng ibang coins volatile, no? Ito, talagang ano lang siya, oh, matagal yung galaw. Hindi ko alam ha. Naka 15 minutes time frame pala. Depende lang siguro sa ano mo. Sa leverage mo. Pero okay din eh, oh. Kita nyo ba? Alam nyo, yung mga veterans na OG na trader, halos kabisado na nila yung galaw ng gold. Pero ngayon, tignan nyo, nagkakaroon siya ng ganito. Oh. Ang lupit nito ah. Oh, pangsimot ng mga nakalong tubo, bang. Ubus sila oh. Di ba? Tayo na from ano to? From 4,500 to biglang naging 3,600 yung nabawas. Ang bilis eh, no? Ayan. Hindi pa ako nagtatry ng gold, idol. Bakit parang pinapatagal ang Charity Act? Clarity, idol. Tolits, mukhang gusto pa nila gumawa ng kaperahan. Sa akin lang naman na point of view yan, boss. Isama nyo naman si Tolits. Shoutout sa iyo, Tolits, idol ah. Pa-shoutout sa asawa ko si Maymay at anak ko na si Alicia. Boss, thank you. Oy, shoutout kay Maymay ha. Tsaka kay Alicia, kay baby Alicia. O ayan. Magandang gabi sa inyo mga idol. Boss, dyan ako bumili last year pa. Pinuntahan ko talaga yan. Thank you, Boss Jeblo. Naway pumaldo na tayo ngayong taon. Sana nga idol dyan. Robert Damdam. Greedy yan si Brian Armstrong. Hindi naman kayang magbigay ng loan or sa mga gustong magbaborrow ng pera para sa mga uutang like bank. Yan dapat isama sa Clarity Act. Oh, ayun sabi ni Aling, oh, di ba? Oh, si Ronin Padilla, shoutout sa iyo. Pyrocus, parang Stranger Things yung pag-atakis ng US kay Maduro, nosebleed, nadurog yung mga soldiers. Oo nga, sabi rin ni Boss eh. Parang Stranger Things na epekto eh. 01 Sam, Jeff, saan ka pumunta sa Quezon Pro? Province? Taga Sariaya ako eh. Malamig dito ngayon, Baguio ang weather. Riyaya, iba magkalayo ba? Asan si boss? Sa ano kami idol eh, Impanta. Pero alam yung arko ng Impanta, di ba wala na doon? Dumaan kami doon, wala na yung arko eh. Pero Impanta kami, tas medyo malayo pa din sa arko, siguro mga isa't kalahating oras pa. Kapag gadaan namin dun sa dating arko, nagano pa kami, mga isa't kalahati pa ata o 2 oras. Basta mga ganun, idol. Ano, Impanta, Quezon. Ayan, si Sam yun si Sam. Helos, good afternoon, present Madud. Ayan, shoutout si Idol Helos. Modern Nimitz class aircraft carrier, ang Ohio class submarine ay nuclear powered. Yun, idol, nabanggit ko ba kanina yun? Ano nga pala, tawag dito, Nulo. Anong pangalan nung binomba na ayan, si Ahmad ang patuan. Napanood niyo yung nangyari dito mga idol. Ang lupit no. Pan GTA. Grabe yung ginawa. Kita niyan mga lodi, si Bokbok pa yung sakay nila oh. Tawag ko sa mga ganitong sasakyan Bokbok eh kasi ganito yung sasakyan ni Mayor TV tas pangalan Bokbok, 'di ba? Yung van wagon ng Suzuki. Dapat ganito nga bibilin ko sa sasakyan dati, naisip ko eh, kaya lang hindi ko na binili. Ayan, di ba? Nakita nyo? Ang lupit ng ginawa. Nakita nyo? Panoorin natin. Kasi baka maano ako eh. Ayan o. Naglakot ng rocket launcher. Tanyan. Boom! Lupit to. Tinira yung sasakyan. Buti na lang mga idol. Yung mayor mismo. Hindi ko alam kung bulletproof to. Mga lodi o basang. Tingnan natin. Ito. Inisip ko nga itong nakamotor na to. Ano kayo nangyari dyan? Ito si Bokbok mga idol oh. Ito yung nag-racket eh. Ito, tas tignan nyo. Kakanan kasi siya dito eh. Ayan, kakanan siya dyan.
Ito naman motor sasalubong. Tingnan niyo ano, ayan, ayan. Ayan na siya, ito pala, ayan. Ayan, lumabas na, di ba? Tapos, oh, ayan, oh. Rocket launcher. Uy, ayan na, mga. Nawala yung motor, oh, nakita nyo, di ba may motor dyan? Ayan na, boom! Gano'n, oh. Ang lupit, oh. Pero mga idol, buhay yan, ha. Pero ang namatay ata itong mga umatake sa kanya. Ayan, yung nahuli. 4 nag-ambush ng mayor, patay. Pero nakakapagtaka ang bilis nila nahuli. Ang bilis nila na nahuli yung mga pumaslang. Pero takong tindi, di ba? Imagine mga idol, tirahin ka ng rocket launcher, boy. Ayun na ba si mayor? Ito na siya ata, oh. Oh. May sugatan lang siya. Pero hindi siya nadedo. Mga idol. Di ba? Ang lupit eh, no? Gulat ako kayo pagkapanood ko. Sabi ko, ang tindi nun, no? Imagine ha, makakwento mo yun, no? Nira nga ako ng rocket launcher, boy. Boy pa ako, ikaw pa. Nagumakoy ka lang dito. Ganun. Naisip ko kasi may sinabi siya nuclear yun. So, naalala ko tuloy. Paano pag nag-rug pull din sa atin gaya sa Iran? Paggising mo, wala na value peso natin. Napikon daw yung mga politiko, kakabash natin sa mga korap kaya nag-rug pull. Hindi nila pwede gawin yun, idol. Sa ICP nila hindi na daw tayo profitable. Kaya sa isip pala sa isip ba to? Sa isip nila hindi na tayo profitable. Kaya mag-rug pull na lang sila. Nako, medyo mahirap yun, idol. At mukhang malabo yun. Hindi yun isang ano lang ata, yung isang iglap lang, biglang gano'n. Kasi sa Iran kasi may malapit na nangyari, kaya gano'n yung yung epekto. Pero sa atin, okay pa naman eh. Bonifacio, si ano yun si Emmanuel, shoutout sa'yo, idol. Magandang gabi sa'yo, idol. Bonifacio Acevedo Jr. The best yan, Tresor, widely recognized as the pioneer of hardware. Yes, sabi ko nga yung mga OG, ano yan halos lahat Ledger yung hawak nila. Ledger o Tresor, pero usually Ledger eh. Pag mga matatagal na, bago lang kasi yan, mga Tangem, di ba? Parang sinabi din ni Trump sa Canada na the friendly of my enemies are my enemy. The friend of my enemies are my enemy as well. Kaya yung 100% tariff sa Canada kapag nakipag-deal pa rin sila sa China, alam na, no? Baka hindi lang tariff ibigay ni Trump dun. Parang EMP disruptor yung ginamit sa mga electronic sa Venezuela, tapos parang ultrasonic wave yung ginamit sa mga sundalo. Oo nga no? Isipin niya may weapon na pala na ganun. Meron kayo nabibili nun na lang, no? Yung mga kasi ginamit nila yun hindi natin alam kung ano yung ginamit nilang pantira dun eh. Dapat meron din mabili nun, no? Pang lang, parang baril lang, ganun lang. Diba? Parang straight lang yung tira niya. Pag tinamaan ka, suka tayo ka. Suka dugo pala, tsaka dugo ilong. Nakakawalang gana na yung Axie kasi walang motivation para sa mga casual player. Wala na kasi SLP, hirap pa makapasok sa top rank na merong reward. Makapasok man sa top rank na may reward, hindi naman pwedeng i-cash out kasi need mo pa i-convert sa BAXS sa AXS. Meaning gagastos ka pa. At depende pa kung meron kang special Axie or wala kung magkano yung fee. Sa ngayon sa tingin ko, nag-uumpisa ulit yung Axie, mga lodi. Ayun lang yung sa tingin ko Nag-uumpisa ulit sila, andyan na yung platform nila, andyan na yung Axie, andyan na yung pwede nilang pagandahin, andyan na yung laro na pwede nilang palakasin ulit. Ngayon, kung magagawa nila yon, congrats, kasama sa atin, di ba? Kasi dami ko pang Axie, mga idol, di ba? 64 pa yung Axie ko, mga lodin. Pero hindi ko na ibebenta yun, yan ko na yun. Kung magkakapresyo yun, di masaya tayo, di ba? Goods yun, mga loads.
Good PM Lods at blessed Sunday sa iyo at sa lahat. Shoutout po, salamat po sa update. Si Phil Habis, Joseph Berdin, shoutout sa iyo at kay Clavis. Tangem kasi cold wallet ko, malupit. Oo nga maganda yung Tangem, maano siya, cool, maangas, no? Dapat bibili talaga ako nun kaya lang wala ang Tangem ring Yung ring talaga yung gusto ko, na syempre mas cool yun Venezuela is not comparable to Iran, nor are its armed force equivalent in experience on in strategic depth. Iranian military and proxy forces are widely regarded as battle-hardened through years of asymmetric warfare and regional engagement. Sa tingin mo ba hindi alam ni Trump 'yan? At pag porkit ganun ba sila, hindi na sila tatabla nung Sonic Wave. Recent history demonstrate that even against far less conventional adversaries such as Yemeni factions and United States has struggled to achieve decisive outcomes. If that is the case, confronting Iran would present a far more formidable challenge, sabi niya. Tingnan na lang natin, idol, malapit na yan No? Kaya nga si Ali Khamenei nagtatago na, di ba? At sa tingin ko, mangyayari yan. Siguro kailangan lang sa tingin ko ngayon may plano na kumbaga buo na yung plano niyan ng US. Ito yung mga target natin once na magkaroon ng ng signal, ng green signal. Ito na yung mga target natin, kasado na yan di ba? Onting pagkakamali na lang mga idol, no? So hintayin natin kung sa tingin mo okay yung Iranian military, they will put their name into the test. Sabi ni Trump, di ba? Si yun, si Erham sa Sanhibul. Mukhang okay, sige, yaman na. Ano ko sana kung nandun siya ngayon Juna Bendaño, shoutout sa iyo. Si Dex Rins Channel, shoutout sa iyo. Si Gian, idol, saan pala office nila? Pumunta ka sa Crypto Bilis, meron silang address dun, idol. Good day, Boss Jeblo, yan, shoutout sa iyo. Oscar, entry, sinabi ni idol yung entry niya, Nako. Promise stop loss ka ng 7.9, goods na yan. Ano nang ba itsura? Boom, bumagsak. Hindi, wala. Saan pa? Wait natin. X natin yan, baby. X natin yan, baby. Futures. XRP. Ay. Nako, yun na, bumaba na. Akala ko tinamaan yung stop loss natin ayan Negative 4 na tayo. Mga idol, grabe talaga yung momentum ng downtrend, no? Sipin nyo pumitik na dito. Hindi pa rin talaga kaya, no? Pumitik lang, tapos wala, di talaga na. Tumibok lang siya. Tapos pababa pa rin siya ngayon. Di ba? Nako. Wait natin yan. Kapag dito tayo nakaposition sa 1.88, medyo malapit-lapit na yan dito sa dulo nung ito. Ang dulo nito is 1.83. Okay? Ito naman, ang 1.7. Ito yung medyo malalim na talaga to Mga idol, 1.7 Di ba? Pero ngayon, nandito tayo sa 1.89. Ayan, check natin yan. Kung ano mangyayari dyan. Asa na tayo? Sino yun? Si Frank, shoutout sa'yo. Si Lydia Abrigande, ayan, may ibubuga. Ano may ibubuga? Si Edwin Langit, shoutout sa'yo. Disley, daming red flag, sabi ni Manghuhulang Baba. Ayan, guusap na sila sa trade. Hirap kay Brian Armstrong, greedy, gustong gusto niya talaga yung yield. Is it worth it na i-hold si XRP? Oo naman. San pa rin ko yan nag-comment ng 15k XRP na nabili ko ng 0.3. Ayan si Idol kasi, Mikey De La Cruz, meron siyang XRP 15k. Nabili niya raw ng 0.3 yung presyo pa ng XRP. Imagine yung profit niya ngayon, di ba?
Ay nadulas, paldo na pala ako. Wala research bago nag-comment eh. Wala raw research bago mag-comment yung nag-comment kanina. More power, Boss Jeblo. Ayan, shoutout sa iyo, Mikey De La Cruz. Ayan, congrats agad sa iyo, idol. Junel Nael, shoutout sa iyo. Santos John Del, ayan, Nikola Tesla invention. No, pwede nga, no? No, na ano pala yun? Tesla coil. Pero ano, Sonic Wave. Alam niyo ba yung Tesla coil sa Red Alert? Sino naglalaro nun? Yung Command and Conquer. Naglaro ko nun dati eh. Mula noon hanggang ngayon, Boss Jeb, Tangem ang binili kong cold wallet. In-order ko mismo sa site sa Hong Kong na nasa link ng apps. Hong Kong ba yan? HK? Mas mura, saka may NFC ring pa. O, ayan, sana all may ring. Gusto ko yung ring eh. Kevin, 20 years of no refilling of oil, nuclear powered ang USS Ab. O, yung pala. 'Di ba? No refilling, 20 years pala, 500 years to live. Yung mga information kasi sa dami kong binabasang news lagi. Bombarded na yung utak ko kaya nakakalimutan ko na eh, mga idol eh. Pagpasensyahan nyo na. At pulse naman, electromagnetic pulse or pwede radiation pulse, OMA. Ako na nahihirapan sa'yo minsan, Lod. Sorry. Si Santos Jandel, si Kevin Alipio, shoutout sa'yo ha. Thank you. Si King Shangsheng. Yan, si Stephen Andre at ang nag-champion sa atin. Si JC ulit, parang siya yung nakaraan, no? Kanina ata. Di ba? So, champion si JC. Ayan ha, sana na-enjoy niyo yung news natin, mga Lodi. At syempre, sana, i-like niyo yung video natin, mga idol. Ayun lang yung request ni Jeblo. Please, like niyo yung video natin. Okay, so ayun. Yung news natin, kita-kits tayo, mga idol. At bukas ng umaga, sana magbago na ang takbo ng market, no? So, kita-kits, maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? What's up? sabihin mo, may bago ang upload. Oh yeah, I have another. I have new videos. Madami siyang in-upload kanina eh. Kasi sayang kasi hindi niya ina-upload. I-stock niya sa cellphone niya. Sabi ko, upload niya eh. So, ayun. Kita-kits tayo, mga idol.